What makes God wonder? So, ano po ba yung bagay na ipinagtataka ng ating Panginoon? So, tingnan po natin yung mga bagay na yan. Kasi alam nyo, kahit ang Panginoon po, nagtataka pa sa atin. We know that already, we know the salvations already, we know the words of God, we know the things for us to have salvation, but still, bakit ang Diyos nagtataka pa rin para sa mga tao? Okay, tingnan po natin. Many things make us wonder. Kahit tayo po, meron tayo mga bagay na pinagtatakahan or mamamanghaan sa buhay po natin. Ilan naman po ito sa mga papagiling ko doon. We need to hold the seven wonders of the world. Yan, ba? Kung natatandaan po natin, pinag-aralan po natin yan, sa tayo po nasa eskwela pa. Yung seven wonders of the world, dami na po yan eh. Marami na po yung wonders of the world eh. And then yung mga great of China, Taj Mahal, Pyramid, so, yung Leaning Piece of Ali, Tower Pisa, diba? Marami po yun, yung Machu Picchu. So, yun po yung mga bagay yun na kinamanghaan po ng pagtutubo. Dahil nakita po nila talagang great works of man, diba? Pero meron pa mas mahalaga po doon. Meron pa tayong mga kamangha-mangha na dumarating po sa atin. We wonder at sight and sound that go beyond our understanding. Yung mga nakikita po natin, ano po? Yan, focus po tayo dito, huwag tayo mag-alaro ng mga bata, ano po? Huwag natin nakunin po na yung mga bata. Pag yanin mo muna yung mga bata, dito mo muna tayo. Yan, okay. What we wonder at sight, we wonder at sight and sound that go beyond our understanding. So, isa may mga nakikita tayo na hindi natin maipaliwanag, meron tayong mga naririnig na hindi natin kaya ipaliwanag po, na pinagtatakan po natin. Like for example, meron tayong naririnig na kung ano, namamangha ka agad, nagtataka ka kung saan galing yun. Yung nakikita ko, na yun, nagtataka agad po tayo, no? So, we wonder at a newborn baby, a raging storm, people like volcano, erupting, and an earthquake. So, yun naman po ito sa mga pinagtatakahan po natin. Bakit sumasabog ang bulkan? Bakit nagkaka-earthquake? Bakit po mayroong mga raging storm? At yung mga bata, di ba? Sa pagsilang po nila, ang dami pala pinagdaanan ng mga baby, no? Bakit po sila makalabas sa mundo na ito? There is still a battle, there is a race, there is need to win and to be champ. So, kaya nga, bigyan nyo, kasi ninyo, ano tayo may nilipot ni Satan, samantalang paglabas pa lang namin dito, champion na tayo. Nagtagumpay na tayo. Yun ay higit sa kaalaman po natin. Okay? We wonder at the great works of God. At higit sa lahat ng pamangha-mangha po dito na nakapagtataka po talaga ay yung mga ginawa po ng sa ng Panginoon. We behold the wonders of His great creation. Nakita po natin yung mga bagay niyo. Yung kanyang pagkakalikha. Paano niya nalikha po ang kalawakan, ang langit, ang lupa, ang dagat, ang lahat ng mga narito. At yung buhay po mismo natin ay talagang kamangha-mangha po yan. We behold the wonders of His great love. Nakita po natin yung kamangha-mangha ng kanyang pag-ibig, incarnation, yung kanyang pagiging tao, yung siya naging tao, the cross, yung pagpapakaw sa kanya sa krus, and the resurrection. Paano kaya siya nabuhay? So marami pa tayong mga pinagtatakan po sa buhay natin na hindi ayon ng ating mga kaunawaan. Hindi ba nagtataka bakit buhay ka pa ngayon? Hindi ba nagtataka kung bakit gumagalaw na? Hindi ba nagtataka bakit makikita ko yung mga pamilya sa paligid? Alam mo, tatalas-tasin lamang po natin ang isipan natin. Magtataka ka. Bakit ka may karunungan? Bakit mo nanonood yung mga bagay-bagay na pinag-aaralan mo? It is because of the great works of God. Yes, we behold the great wonders of fulfilled prophecy, the prospect of Christ's return. Di ba, nakita natin yung mga nangagawag na, no? Yung mga nakasakit sa Biblia, yung mga hinula sa Biblia. So, hindi ka ba nagtaka doon? Nangyari. Samantalang sinabi naman ng Biblia ito, ngayon nagalap na yung mga bagay yun. At ngayon naman po, yung inaasal-asal natin ang pagpapalit ng Panginoon, manatag na libatala. At hindi ba tayo nagtataka until now, wala pa rin pananampalataya. Ang dami na mga nagawa, ang dami na mga nakita, ang dami na natin nasaksiyan. There is a lot of miracle of God that happens. And we see it by our sight.
Nakita na po natin ito, pero bakit ang dami pa rin tao hindi nananampalataya sa Diyos? They may have gathered our salvation, but still, they might want to praise to Him. Ayaw nila lumapit sa Panginoon, ayaw nila maghanap ng buhay sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay yung marami din pinagtatakal sa atin. Kung tayo mamangha tayo sa mga bagay na ginawa ng Panginoon, alam niyo, ang Diyos tayo na mamangha para sa atin. At kaya lang, yung mangha ng Diyos na yun, isang pagtatakal na kung saan hindi na malubos maisip bakit ganito tayo. So, let's go in our Bible study. Basahin ko po muna sa inyo yung sinabi po dito sa Awit 77, verse 11 to 14. Kaya aking babaligang bulitain ang ginawa, ang maraming ginawa mo tunay na nakahanga sa lahat ng ginawa mo. Ako'y magmadulay-dulay ito, sa iyo ko ang isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na kaampangan. Ang wala ng ibang Diyos na nasa iyo ipapatay. Ikaw ang Diyos na ang gawa'y tunay na kahanga-hanga, iyan katakilaan mo'y nahayag sa nilikha. So, kung makikita po natin dito, mga kapatid sa Panginoon, tayo, namangha tayo doon. Ikaw yan all time. Di ba na namangha yan? Wow, bakit ang ganda mo? O, bakit yung ilong ko, ang tangos, pero yung mga kapatid ko, hindi naman gano'n. Hindi ka na namangha, di ba? Maraming bagay na nakakapagtaka-takal dito sa mundo na ito. Kung bakit sila, meron sila mga ganong bagay, tayo wala. Doon pa lang may kapagtatakal na po tayo, diba? Now, tignan po muna natin dito kung ano yung pinagtatakal naman ng Panginoon sa buhay natin. What makes God wonder? Okay. Una, sabi ko dito, ano po ba kaya yung mga pagdudulot ng nakapagtataka sa Panginoon? Okay. Una, God was wonder at the passages of His people oversee. Bakit marami pa rin tao aktibo sa kasalanan? Bakit marami pa rin tao hindi pa rin namalayo sa kasalanan? Bakit marami pa rin tao naman pa rin sa kasalanan? Yes, they still know that the wage for sin is death. Kung alam naman po nila na ang kasalanan po ay nararamdaman sa kamatayan. Pero alam niyo po ba, ang Diyos mismo nagtataka, bakit ang dami pa rin tao na alam nila na kapag gumagawa ng kasalanan, matutunta ka sa impyerno. They already wear the hell. Alam na nila ang impyerno, pero still ayaw nang iwasan yung impyerno. Ang iniiwasan nila, yung pagkakos, iniiwasan nila yung pagkakalanan, iniiwasan nila yung mga tagpay sa Panginoon, yung pagkalanan ng Diyos. So kaya nga sa Panginoon nakapagpapag po ito. Dahil nagpakilala na po ng bubusan ng ating Panginoon sa Kristo na saksiyan po natin yung kanyang pagpapago sa krus, yung kanyang pagmamatay, at sa ikatong araw siya yung nabuhay, yung anong ginawa ng tao? Lumayo pa rin sa kanya. Until now, hindi pa rin po ginagawa ng tao yung bagay na nalamapat na kailangan para tayo po ay maligtas. Consider the terrible moral and spiritual conditions in Isaiah's time. Noong babasahin po natin dito, Isaiah 59, verse 16, sabi po dito, nakita pa niya na wala kahit isang nagmamalasakit sa mga api dahil dito pa iiramin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila'y iligtas at sila'y magtatagumpay. So, kung babasahin po natin mga kapatid sa Panginoon, ang sabi po dito, consider the terrible moral and spiritual conditions in Isaiah time. Alam niyo po ba, napakagulo po ng kondisyon ng kanilang nakatayan po ng araw. Yung doon sa pangangasiwa po bilang propeta ni Isaiah, napakagulo po noong mga panahon na yun. It is the same time with our time today. In our present time today, come on, mag-inig ka kayo ha. Alam niyo ba kung ano yung mga nangyari po doon? It was time of violence and dishonesty. Basahin ko po sa inyo yung 59 verse 4 to 3 ng Isaiah. Ngunit ang sana ko ang magiging kagutan kaya di marinig ang dalangin mo at siya rin namunan sa paglayo ninyo. Nagkasana ako na tigbat sa dugo. Iyang kamay at sa iyong labi manumunawin ang kasinungalingan. Diba? Yung pagiging dishonesty ng mga tao po noon ay kasuklat-suklat po lang sa Panginoon. And still, hindi natin nakikita sa panahon po natin yan.
Mga kapatid sa Panginoon, nabasa natin ang Biblia, kung nagbabasa po tayo ng Biblia, alam natin yung mga bagay na pinasusuklaman ng Panginoon, pero still, pinadaanan pa rin natin sa panahon natin. We honor God already. Kilala na natin ang Panginoon. Kilala natin kung ano yung mga bagay na pinasusuklaman ng Panginoon, pero still, ginagawa pa rin natin yan. Umiiwas pa rin tayo sa Lord, lumalago pa rin tayo ng sa Kristo, at ginagawa pa rin natin yung pamamaraan po natin na luhis sa ating Panginoon sa Kristo. It was a time of injustice and great dealings. Ano po ba yung ibig sabihin po dito? Yung parang balong-pagtahin po yung ating pakitulong, especially to our God. Minsan nandito po tayo, pero nami-expect po natin sa Lord nila. Kaya nga sa pag-aakala po natin, na tama na po yung ginagawa natin, pero ano po nangyayari po sa atin, nagiging rooted pa rin po tayo sa harapan ng Panginoon. Excuse me na po. Okay, bakit po ba nangyayari ito mga bagay nito? Dahil yung nasaksihan na po natin yung mga tamang bagay, pero hindi pa rin po natin ina-apply po ito. Kaya alam niyo ba, ito yung madalas na pinagtatakahan sa ating Panginoon. Nag-judge tayo, nababasa ang Biblia, nakikinig ang salita ng Diyos. But still, hindi pa rin tayo nagiging obedient sa Panginoon. Minsan napapanatag pa rin po nayo sa katotohanan, sa pangabagay sa Panginoon. It was a time when evil seems to be triumphing over good. Ano ba nangyayari po dito? Panagulang nila, mas naglalagi pa ang masama kaysa sa mabuti. Mas nananalig pa yung kasamaan kaysa sa mabuti. Yun po yung mga bagay na makikita po natin even in our Christian community, para makikita ko bakit ganito. Kristiyanan po mga ito, nasa church ito mga ito, pero bakit pa ang kasamaan pa rin ang ginagawa nila? Kaya nga kadalasan, alam niyo kung bakit? Kasi malimit na mga Kristiyano ngayon ay ayaw sumunod po talaga sa mga bagay na nakikita nila at narinig nila at natutunan nila pagdating sa ating Panginoon. Sumusunod pa rin po nila yung laman ng kanilang laman. Which is the gospel of Christ. Yung pa rin yung nananalig po palin sa ating buhay. Yung gusto ng naman po natin, yung gusto ng sarili natin, yung gusto nating mangyari lahat at hindi yung pinangyayari ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi po ng verses 5 to 8, masabi ko po sa inyo, ano po? Gumagawa sila ng bahay kagaba at nang ng ahas, pinipisa nila, sino mang kumain ng ito'y mamamatay. Bawang matipisa ay isang ulupon yaong nakikita. Ang hinahati nila ay hindi magagamit pagkat walang tao magsusuot nito David na panakit. Ang mga ginawa nila ay kasamaan, bawang pagbulo, yaong ginagawa ng kanilang mga kamay. Ang mga taong ito, sa dalawang masamay mabilis ang paa, mabilis ang kamay, magbubulo ng dugo ng mga walang sala. Pag-iisip nila ay wala. Sa bawat sandali pawang masamaan, mga paninihira at pananalata ang layon sa buhay. Landas sa patungo sa paipa ay hindi nila alam. Ang nilalakaray daan matanganig walang katarungan. Ang landas na ito ay paikot-ikot walang katiyakan. Kapag sinundan mo'y palagi ng gulo ang kasusukungan. Ang pinapakita po dito, alam niyo po ba, yung kanilang pagtatahi-tahi ng kasamaan. So, kadalasan we are Christians already. As opposed to we learn from the holiness of God. We learn from the righteousness of God. But still, anong ginagawa po natin? Nagtatahi-tahi pa rin po tayo ng kasamahan. Nagiging cause pa rin tayo ng kaguluhan. At yung mga nilalakaran po natin ay tulong pa rin po sa kaguluhan at kamakapahan ng ating kaluluwa. Kaya nga dito na napaghandol tinuruan na tayo ng Panginoon, tinuruan tayo sa mga bagay sa kagwiran ng Diyos, pero yun yung inaayawan natin. Kaya hindi niyo po napapansin, many people, many Christians, are lack of interest about the things in spirit. Until now, wala pa rin silang kabarang interest sa mga bagay sa Espiritu. Ang silang interest nila, nasa mga bagay sa naman pa rin. Nasa negosyo, nasa kabuhayan, nasa mga bagay sa libutan, still alam natin na magdudulot ng kapakapakan ito mga bagay dito. Nabasa natin sa Biblia, sinabi sa atin ng Panginoon at sino ang gumagawa ukol sa laman ay naanin ang kamatayan. Pero hindi pa rin tayo umiiwas ng pilit pa
buhay natin, isinusuong yung buhay natin, itinatahon pa rin natin yung buhay natin doon sa mga bagay na kung saan palagay natin na makakabuti sa atin, pero ang dulo po nito ay kabubuhan. Isinusuong po natin sa kapahamakan ng buhay po natin. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, nakikita na po natin yung malaking sin na sign. The sign of sin, malaking po yan. Nakikita po natin sa araw-araw natin yun. You have that in your life. Lagi po na pag-flash po sa atin yan. Pero still, hindi natin iiwasan. Doon pa rin tayo dumadaan. We know that our way is toward the narrow way. Pero ang dinadaanan pa rin po natin, yung broad way, which is ang laki ng sign ng tinatawag na sin. Hindi pa ba namin yun? At so, kaya po, dinaanan yung lugar na yun. Kaya po, dinaanan lang yung malaking sign na sin. Araw-araw. Paglabas mo ka ng bahay, yun yun. Yung mga bagay ng mga salituhan. Yun yung malaking sign of sin na sinasabi ng Lord ng huwag magdaanan. Ang sabi ko sa natin na mamagdag na lugar, doon ang kampag matapatan ng Lord. Transformed by renewing our mind. And yung dito pa lang sa isipan, kailangan may pagbabago na. Dahil kung wala pagbabago dito sa isipan, pagdating din sa Kristo, mas lalo pa sa mga sabat. Kaya nga dito pa lang, mag-isip ka na mabuti. Isipin mo yung pagbabago. Isipin mo yung mga daming labanan. Isipin mo yung makakabuti sa mo. Isipin mo yung makapaglalagay sa mo sa kantasan. Isipin mo yung makapaglalagay sa mo sa buhay na hanggang araw na sa iyo. Pagdating dito sa prinsipyo, pagdating mo yan na makapaglalagay kay Yeso Cristo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kung papaisingin po natin ano po, maraming po sa atin, hindi po natin napapansin yung mga bagay nyo dahil nakapapas po kasi tayo dito sa mga bagay sa mundo na ito. Kaya nga kahit na anong itulong po sa ating ang Panginoon, doon pa rin po tayo sa dating linya po natin. Doon pa rin po tayo sa dating lifestyle natin. Itinipin pa rin po natin na kahit na ipahan po natin, ipagbibigay ito, walang magbabago po sa atin. Bakit? Kasi yung po rin namaraan. Ano na pa rin ibisan yung taan nila? Basta kailangan po kasi ito Yes, we all need all these things. Tayo lahat. Kailangan natin ito mga bagay nito. Walang tao na hindi kailangan yung mga bagay niya. I am also need money. I am also need those material things that I need every day. Ako din yung mga nangyayanan ako. Pero bakit nagagawa ako? Yung bahay ko ay maibigay ko sa Panginoon. Kaya ko rin. Kasi nagala ng isang tao Kung nagawa ko ito nila Pablo, nagawa ito nila Pedro, nagawa ito nila David, nagawa ito ng mga Bible characters, magagawa ko rin. Because we have seen that. The God that teaches them is the God that teaches us too. Siya rin na nagtutulong ko sa atin ng mga bagay niya, kaya walang bagay na hindi natin kaya dahil na nagarahan nila. Kaya lang, yung response po natin yun naman Sila kasi yung ginawalan po ni Yahweh ito si Abraham na isanin po yung kanyang bayan. Nilisan niya po agad yun. Kaya tayo, sabi nung hindi ka sumunod ka sa akin, pero hindi tayo sumusunod Nandun pa rin tayo sa daan natin Ito pa rin yung routine ng buhay natin Ito pa rin yung ito pa yung gusto ko Pagdagising ko ng Monday, ibalik na hangin ko. Nakasal na agad sa buhay natin. Pero hindi natin na-set yung gusto mangyari sa ating ng Panginoon. Kaya kadalasan po tayo po nauuwi doon sa mga bagay na kung saan sin. Kaya ang Diyos nagtataka ng kakilala na po tayo sa kanya pero still, pulong pa rin tayo ng kasalanan. Instead na dapat yung isang litong kasalanan na dati ngayon ang plano na sa Panginoon, dapat yung 99 na lang. Pero until now, hanggang ngayon, 98 pa rin. Amen? Amen. So, ang ngayon, dapat yung isa na lang dapat yung kasalanan mo Yung isang daan na kasalanan mo, dapat yan, natanggal na yung 99, isa na lang dapat na natin sa iyo. Pero, dalawa na natanggal.
Hindi ko na, Pastor, marami na natanggal sa akin. Kapag sabi ko nga po sa kanila, i-check natin. Check natin yung pagsunod natin sa Panginoon. Check natin yung relasyon natin sa Lord. Check natin yung ating discipline about studying the Word. I-check po natin yun. Bisa na parang lagi na lang nakaklose yung ating platform. Ano lagi nakabukas? Services. Ang sabi ng mga smart survey? Cellphone. Ang-answer. Hindi po ba napansin po yun? Pag-isip pa lang sa umaga, lahat na tinagal sa phone. Sabi pa kami, tama na sa akin yung aking boss. Hindi po ba nakanaan? Mga kapatid sa Panginoon, lumisip po tayo. Don't any of these things familiar. Hindi ko ba parang pamilya na ito? Hindi ba parang nakikita natin sa araw-araw ito mga bagay ito na binabanggit sa atin ng Panginoon? Pamilya niya because ano yung promise mo ginagawa natin ito? Sino po yung nasasaktan? So, ibig sabihin, ang maluwan ka dyan. Nasa top list ka ng Lord. Yes, that's true. Kasi hindi naman pwede, hindi tayo itutuloy ng Panginoon. Kasi yung buhay po natin na pinagtatandaan is from wrong to right. Amen. From right to wrong. Amen? Kasi nagkamali tayo dati, nagkasala tayo dati, masama ang takbo ng buhay natin dati, kaya tayo ang takbo ng Panginoon para dali niya ito right. Amen? Hindi naman tayo nasa right, tapos dadalhin tayo ng wrong, ito wrong, hindi si Lord Diyo. Hindi si Lord Diyo. Sabi mo sa tayo mo, hindi si Lord Diyo. Kaya kung mapapansin po natin yun, ano sabi ko dito, tanong dito, do you see evil on the rise to me? Di ba yung pagkat natin pang nananaipon ngayon sa buhay po natin doon? Di ba po napapansin lahat na puro kasamaan? Hello? Kaya kung maraming na mga kabataan, nagmamulong po sa mga online games. Na kung saan, ano po ito? Nagiging sugal na to? Hindi mo ba yun? Hello? Kahit na mga nagmulong na naglalaro niya no, nagsisigal na ng gano'n. Ginagamit yung Gcash ng mga nanay nila, kaya yung mga Gcash ng mga nanay. Baka mamaya, ginagamit ang mga anak niya. Ibig sabihin, nag-i-scatter na po sa cellphone po nila yan. Hello? O alam niyo, buti na ako ito eh. Sabi mo, okay ito ah. Buti na lang. May nakapagsabi sa akin, ay sugal niya, Pastor. Hindi na. Hindi na very eloquent to deceive. Kaya nga kung open po tayo to reflect by God, hindi tayo mapagpahamak eh. Kaya nga napakalaki na sign sa mundo na ito. Sin! Amen? So kaya yun po dapat imasan po natin. Kaya ang Diyos po natin mismo, nagtataka. Diyos po natin, tapos yan pa rin ang hinahanap mo. Di ba sinabi sa inyo ng Lord yun? Sa akin, madalas sinasabi ng Lord yun eh. Kapag mayroon akong mga maling bagay na gagawin, sasabihin niya sa akin, o di ba, nag-iikot ka sa akin, ba't gagawin mo ba? Sa iyo, hindi sinasabi ng Lord yan? Pag hindi sinasabi sa inyo ng Lord yan, i-handle mo. Amen? Dahil si Satan, ang sasabihin sa inyo mo lang, kung. Amen? Kung bakit ako lang iniisip niya yung mga matalino niyo. Kanina, parang ang hamaw ng mga itsura niyo. Bago pasok na dito kayo, ano na iniisip na parang iba na yan. Tingnan mo yung kanali mo. O, tingnan mo, bumagay. O, tuloy po natin. Confusion reigns among the people. Bakit po? Sabi po ng verse natin, we roar on like birds and mourn sour like doves. Ang sabi po, ano po dito? Sabi niyo po dito, no strong public outcry against this sin could be heard. Kahit na nagkakasala ka na, ano po ginagawa natin? Hindi pa rin tayo tumatawag sa Lord. Hindi pa rin tayo natapakalmanan sa Panginoon. Kahit na nawawala ka na sa Panginoon, hindi ka pa rin inuusan niya. So, magasin na yun. So, ang ibig sabihin mo, nakapailalim ka pa rin doon sa tinatawag na sin. Kasi ang isang tao,
reigns of the sin, hindi pa talaga niya makiresisyon dahil yung inaalaw niya eh. Whatever you allow in your life, hindi mo makiresisyon. Bakit? Kaya nga hindi tayo makapag-pray. Kaya nga hindi tayo makatawag sa Panginoon. Why? Because of the reigning sin in your life. Kaya hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon eh. Yan ang dahilan kung bakit hindi mo maibigay na todo ang buhay mo sa Panginoon. It is because of the reigning sin that control your life. Amen. Hindi po kayo kita mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po ba, nung ako po ay nagkasala, naghina ang espiritu ko, na halos matupilas po ko at mawala ko sa Panginoon. Pero still, narinig ko po yung sinabi po dito, na kapag ikaw ay nakagagawa ng kasalanan, mas lalo mong ihilok, idapit, ibigit, at huwag kang aalis sa Panginoon. Okay, wala nang control over sin. You cannot defeat the sin without Christ Jesus in you. Nakatandaan niyo po ba kung sino naglilinis ng mga kasalanan po natin? Nakatandaan niyo po ba kung kanino dugo ang ginamit para hugasan lahat ng kasalanan natin? Dahil ilalagay mo ang buhay mo sa Panginoon. Dahil you are overruled by sin. Naiintindihan mo natin? Naiintindihan mo natin? Isaiah chapter 59 verse 11. Umuungan tayong lahat na gaya ng mga oso, lumalagay tayo at nagdadalaghati tulad ng mga kalapati. Ang nangyayari natin katarungan ay hindi dumarating. Nais natin maligtas sa kapihan at kahirapan, ngunit ang kaligtasan ay malalim. Paano tayo maliligtas? Kung nag-overrule sa atin ang kasalanan at walang nagtatanggal nito, always remember that Jesus Christ is our intercessor. And Jesus Christ is our mediator. Kaya naman nakita sa atin. And if you are not calling the name of Christ Jesus, whenever you do sin in your life, I tell you, hindi ka makakawala sa kasalanan. Kaya hindi nyo napapansin. Magkawala ng Espiritu natin pagdating sa pagdami sa Panginoon. Why? Because the sin already knew. The sin, yun yung naghahari sa buhay ng isang tao. Kaya nga, do not allow. Huwag kang inaalam mo yung sin. Napagdalihan ka na. Iyon ito, nakagawa ka ng kasalanan sa kita. I hate to sin. The same Christ Jesus. Hindi ka sila that hate the sin. Kaya nga yung sino ito, dahil ang ating napanatian, hindi ka iiwanan yan, iibigin yan, makahalit yan, maiingat ka sa yan. Sabihin mo sa kanya, hindi mo kinamahalin ka sa kanan, lumayas ka sa akin, bitawan mo na agad, limanakot mo sa mahal, magyan ka ba natin ng Panginoon? Ayaw natin tayo ko lang mga kasalanan eh. Kaya nga, ang Diyos nagtatakap na malapit ang tao sa kanya, pero mas higit ang minamahal ang kasalanan. Dapat pag lumapit ka sa Panginoon, ibigin mo yung Panginoon at layuan mo ang kasalanan. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, yung tayo wala pa sa Panginoon, ang dami namin kasalanan. Pero kung tayo si Jesus sa buhay natin, halos malinis na tayo at basihan sa kapatian. Ikalawa, pinagtataka po sa atin ang Panginoon. Kanina nagtataka siya kung bakit yung mga tao niya ay patuloy pa rin na inaasama sa mga kasalanan. Ikalawa, God has wondered at the persecutions of His people will stand for the truth. Tignan niyo po ito. Kung sino pa yung talagang nasa katotohanan, sila pa yung pinarurusahan. Sila pa yung kinaiinisan. Sila pa yung pinapagalayan. Sila pa yung inuusi. Sila pa yung pinakatay. Kaya nagtataka ang Panginoon bakit ganito. They are calling for help. Tumanawag sila ng tulong sa Panginoon. Pero kapag nagpadala ng tulong ng Panginoon sa pamamagitan ng mga lingkuran niya sa mga propeta, ng mga apostol, ng mga lingkod ng Diyos, kinaiinisan naman nila. Pinapatay nila. Katulad po na nangyari sa unang panahon na kung saan pinatay nila ang mga propetang totoo na nilingod kay Yahweh. At yung mga apostol, pinapatay din nila. At ngayon sa panahon na natin, kinumumuhian, kinaiinisan, kinasusuklaman ang mga naglilingkod ngayon sa katotohanan sa Panginoong Jesus. Kaya hindi po natin makita itong mga bagay nito. Kaya ang Diyos nagtataka, ang tao tumatawag sa Panginoon mismo o dahil
Yes, Lord, I want to change my life. Pero pag pinadala sila ng Lord ng tulong sa pamamagitan ng mga lingkod, kiniiinsa nila, kinasusukraman po nila. He got departed from evil, made it himself afraid. Tingnan nyo, katulad po dito, na sinabi po dito sa verse 15, basahin ko sa inyo. Halos wala na ang katapatan, kaya sino man tumigil sa paggawa ng masama, ay nagiging biktima ng kasamaan. Bakit alam niyo po ba? Bigli po muna din. Nakita ito ni Yahweh at nalungkot dahil sa pagkawala ng katahunan. Alam niyo po ba sa panahon po natin ngayon? Mas masama ka, okay ka. Magpapamabuti ka, hindi ka na okay sa tao. Hindi na papasin mo yan? Kaya naman tayo, mas gusto natin kasama mo, yung mga antigitan eh. Mas gusto natin kasama mo, mas kinaiibigan po natin na kasama mo sa araw-araw, yung mga tao hindi nagingin sa loob eh. Pero sa mga mo, yung mga taon nasa katotohanan kay Kristo, mas naiinis tayo. Kaya naman mga kapatid sa Panginoon, nagiging biktima yung mga taong tumatayo sa katotohanan. Kaya yung mga nagpapasal, tingnan niyo po ito, subukan niyo, na kapag ikaw na ngayon mas katotohanan kay Kristo, maraming magagalit sa'yo, maraming maaasal sa'yo, maraming magsasalita sa'yo ng masama. Amen. Why? Because you are perfect. You start at true. Kaya nga hindi natin napapansin, dati mo bawal dito. Tapos yung sinasabi niya, pastor na yan eh. Eh sa pagkakang, ang totoo naman dito eh. Pinagkamot tayo ng Panginoon eh. Bakit? Dahil sa mga, malaya na tayo, okay. So, ito, finish. Stop. Ibig na ng tao eh. Parang ayaw na silang alagaan ng Panginoon. Parang ayaw na silang alagaan ng Panginoon. Kaya gusto nila malaya sila, kaya kapag itong tao na ito tumayo sa katotohanan, nagiging biktima sila ng mga masasama. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi po dito, don't stand against evil or place themselves in property. Kaya nakikita niyo po, ang nangyayari po sa kanila talaga nakakalaban po sila. Consider the persecutions of the prophet in the past. Kaya nakikita niyo, hinahantig, pinapatay, pinahihirapan. Yung mga propeta po na nag-iibig ni Yahweh ng mga taon na yun. Isaiah 59 verse 15, hindi matatagpuan ng katotohanan kaya nanganganib ang buhay ng mga tao na ayaw gumawa ng kasamaan. Nang makita ni Yahweh na wala ng katarungan, siya ay nalungkot. Kaya naman yun, nagiging pagkwat ng Diyos na iibig sa kanyang tugtog kapag nakikita niya na ang isang taong tumatayo sa katotohanan ay kinaguluhian ng kanyang bayan. Nagkakasama mo right now. Sabi natin, may labang na Lord. Sabi natin, ako kay Kristo. Ako ay niligtas ni Kristo. Pero nagagamit mo tayo sa mga bagay na pagdidisiplina, pagduduro sa atin ng mga taong ginamit sa atin ng Panginoon. Kaya alam niyo po ba, nagiging kasuklan tayo sa Panginoon because of that. Na itong mga tao na ito makatayo sa katotohanan, pero kinaluluhian ng mga taong masasama. Kaya lang po nangyari po dito, hindi po sila kinalugdan talaga ng Panginoon. Jesus is the prime example of one who suffered for the righteousness. His pure life turned the wickedness of his days against him. Alam niyo ba kung sino po hindi magagawin yung mga panisayo na ornosin po ni Kristo? Nakahandla, magagaling sila. Kala nila nasa kanilang batas ni Moises. Kala nila sila nagpapatupad po ng pautusan ng ating Panginoon. Pero still, sila yung umusig sa katotohanan, which is Christ is the truth. Amen! Hindi niyo po ba napapansin? Para na rin po tayo mga panisayo ko ngayon. Sinasabi talaga, I know that I know the words of God, I know that the law of God, but yet still, tayo yung gumagawa pa doon, nakasamaan. Amen. Instead of obeying the words of God, tayo pa po yung kumakontra doon. Tayo pa yung nasasabi, hindi naman kailangan natin sundin yan eh, hindi naman kailangan. No. Yung salvation natin ay
galing po sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ang sabi naman, hindi sa pinababaan ko, hindi sa pinawawalan sa Israel ang kautusan, kundi mas pinagtitibay ko pa. Na kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, you will respect the law. You will respect the rules of God. At kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos. Mahalaga sa iyo ang kautusan, sapagkat si Jesus mismo ang kautusan. Amen. Si Jesus ang naglinis po sa atin sa lahat ng kasalanan. Si Jesus din ang nagawa ng lahat ng pagkakasala ng tao. Ako, dahil dumating dito sa mundo ang kapanalan sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Ang nahayag ang maraming kasalanan. Amen. Alam niyo po ba? Kung sino po yung batas na yun, yung kautosan na yun, si Jesus. Kaya nga pagdating ng araw, siya yung hahatol po para sa atin. Itiwan po na natin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung hindi po natin susundin yung mga bagay na sinasabi sa ating Panginoon na sa Kristo, pagdating ng araw, ito ang katotohanan na ito ang hahatol sa atin. Those who claim to be righteous crucify the righteous one. Kaya nga sa panahon din po natin ngayon, ganoon din po nangyayari. Gamot sila sa mga taong matuloy. Kaya kasi ninyo, kapag nalaman sa eskwelahan niyo na kayo nga ay mga mananampalatayang makikita niyo, pinagkakawalan din. Sino naka-experience dito niyan? Maging sa mga trabaho ninyo, kapag alam nila na born again kayo, kapag alam nila na bumabasa kayo ng Biblia, makikita niyo, kayo yung parang usapan ko na kinakagawa. Wala bang kinakagawa dito? So, ibig sabihin, bigay mo natin. Amen. Amen. At alam niyo po ba ito mga tao na ito, na nakakaunawa niya, nakakaalam na ng batas ng ating Panginoon, pero hindi nila sinasagawa, ang tawag po niyan is legalism. Sapagkat sila mismo alam nila ang batas ng Diyos, pero sila mismo ang tumatawa sa Diyos. Come on, di ba? Marami po sa panahon po natin yan, ang ito na niya. Maraming Kristiyano, alam na po nila ang batas ng Diyos, pero sila mismo, binabagay nila sa pamamagitan ng pamumuhay nila, yung batas ng Diyos. It is legalism. Kaya pag sinabi ko legalist, ano po ba ibig sabihin yan? Pag sinabi ko legalist, ang sabi ko dito, while the Bible doesn't use the example legalist, the Pharisees are described as the primary example of legalism in the gospel. Kaya ito yung tinutukoy po ni Jesus eh. Ito mga Pariseyo, ano sabi niya? Kayong mga kapagpalimbabaw, mapagpanggap, nagkulpot umabalik ng mga banal. Kaya mga kapatid sa Panginoon, dapat nga, we are under the truth. Nagpapasailalim tayo sa katotohanan. Focusing on the adherence of the human-made system of rules and traditions rather than the heart of God's law. Dapat nakapag-ilalim tayo doon sa tinatawag na heart of God's law. Yun po yung batas na nagligtas din po sa atin sa pamamagitan ni Yesu Cristo. It's not to bind and tame you to show grace. Jesus condemned their approach, stating that their teachings were merely human rules that failed to consider the real meaning of God's command, as shown in stories like parable of the Pharisees and the tax collector at Luke chapter 18. Bisa, nakakapatid sa Panginoon, kung alam niyo po itong parable po, itong talinatan nitong Pariseyo at ng Publicano. Noong pumasok po sila sa templo, Reyes, ito po ang Pariseyo, anong sabi niya po dito? Siya po ay mabuting tao. Siya po ay laging nag-aayuno. Siya po ay nagbibigay ng ikapo. Siya po ay hindi nangangalunya, hindi siya magnanakaw, hindi katulad ng iba dyan, katulad ng isang ito. Tingnan niya po dito ng Publicano, na kung saan hindi makalapit sa harapan, dinadaguan ang kanyang dibdib dahil sa hiya sa Panginoon. Alam niyo kung sino pinalugdan ng Panginoon doon? Ito pong Publicano na ito nung walang masabi dahil alam niya yung kanyang mga pamagitan. Kapag sa Panginoon doon ang legalists. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, ito pong mga Pariseyo ay hindi po talaga dapat pinutulungan. Mga mapagpaimbabaw, mga mapagpanggap na Kristiyano, mga mapagpanggap na mga mananampalataya ni Kristo, pero hindi naman sumusunod sa mga bagay kay Yesu Cristo. Now, tingnan po natin, ano po ba ibig sabihin ito? Pag sinabi Pharisees,
These were a prominent Jewish religious party in the time of Jesus who emphasized adherence to legal tradition and rules beyond what was written in the Bible itself. Pinalitan nila. Alam niyo, nangyari po dito, hindi doon sa batas ng Diyos nila pinasusunod ang tao, kundi saan? Into human rules. Na kailangan sila itanyag, kailangan sila yung sundin, at hindi na mahalaga kung sumunod man sa batas ng Diyos. Kaya hindi nyo napapansin, marami din po mga Christian churches, nagiging kayuhan po. Bakit? Kasi ang kanilang stand is only a human rules. Pwede naman yan. As long as nag-church kayo, okay na yan. Because that is grace. Yes, dapat tayo pa manifest by the grace of God. Pero hindi ina-abuse ang grace ng Lord. Isinisecure po natin yan. Respect natin yan. We honor the grace of God because napakagandang bagay yan na i-divorce natin yung Panginoon para tayo natin manifest. So, supposed to be, wala na tayong dapat kalintanan by the grace of God. Inalaw niya na manifest po. Kaya naman na tayong dapat nasundin kundi ang Panginoong Heso Kristo Hindi po may grace, hindi ka nasusunod sa batas ni Jesus. Hindi niyo po kaya pansin si Jesus po mismo, nagsabi sa atin na hindi ko pinawawala ng bisa ang mga kautusan, kundi pinagtitigan ko pa. Amen. Amen. Ang hindi malawag po ng ating Panginoon Paul said this is an ever-enduring condition. Sabi niya, pag manananggaganayaan ito ang kasatapusan niya itong ganitong kondisyon ng mga mananampalataya Parang iyan po yung mga sinasabi po dito. Kaya na, until now, ganito pa din. Tama pa rin yung sinasabi po ni Pablo na nagaganap pa rin po itong mga parisaying attitude ng mga Kristiyano sa panahon natin. Nagmamalinis pero hindi nila nakita na puno sila ng kasalanan and supposed to be dapat nilulong nila ng todo ang buhay na nilalapit nila ng todo sa Panginoon ang buhay nila. Paano nung sa ganoon, makita ng Lord lahat ng pagsisisi mo sa lahat ng bagay na maling nagagawa mo. Amen. Hindi po sinabi po dito ni Paul na ito po Islam. Wala, sabi po dito, pag po dito sa mga kanina binasa po natin, sinabi ni Paul na ito ay isang walang handang kalakayan. Amen. So hindi po ba tayo natitiga-tiga na sa Christian? Naku, I don't want the spirit of the Pharisee. I don't want to have the spirit of the Pharisee. Napatali po mismo pinagkaso natin yan. Tinitigan natin yung mga pati sa buhay natin. Ito yung practices ko as a born-again Christian. Kaya na hindi na mapasan, ang dami mga sekta na nilalabasan natin ang Pharisee. Bakit? Kasi sinasabi nila nasa kanila ang kaligtasan, nasa kanila ang kapananan, nasa kanila ang totoong Diyos, pero hindi mo makita sa kanila ang pagpapagong buhay. Amen. Still, nalulunod pa rin sila sa kasalanan ng sanglibutan. Kapatid sa Panginoon, changes will happen when you receive Christ Jesus in you. Hindi na pwede mo ng changes. Pag walang changes, ay dahil mali yung kinaniban mo. Kaya masabi ng Diyos those who want to Christ Jesus is a new creation na umas ka na nag-news ka. Dumating na sa ating ang bagong buhay. At supposedly, yung nagbubuhan yan, kung hindi ka nabago, kung hindi ka pinanganak ng muli, so ibig sabihin, kung pinanganak ng muli, bago ka na. Amen. Amen. Sa hindi mo verse 12, hindi naman ang lahat ng nagdanaris mamuhay na matuwid bilang tagasunod ni Kristo, Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Kapatid, pansinin mo ngayon, maraming Kristyano tayo, at nagsasabi tayo po na ganyan, pero wala kang pag-uusig na nangyayari sa buhay. Bakit? Because you are not threatened to Satan. Hindi ka threatened sa pamumuhay mo sa Satan. Hindi ka threatened sa pamilya mo Kaya nga makikita mo, hindi ka pinag-chismisan. Kung nag-chismisan naman, iba na yun, basta sa iyong pangalan kay Kristo. Wala nang kinalaman sa pananampalataya kay Kristo. Yung pagkatutunan po niyan. Why? Dahil si Kristo man ay inusig, ang mga propeta, ang mga apostol, ang mga evangelist, ang mga lahat ng mga naglingkod na tapat sa katotohanan ni Kristo ay inusig. Ngayon kung ikaw inuusig ka dahil sa iyong pag-alok sa katotohanan ay dahil walang kang pinaglaban.
Sabihin sa atin ng Panginoon, kung ang dati, kung ang aking mga proteta ng araw ay imposible na, tayo din po na tumatayo kay Kristo. Iban po, sabi po ni Panginoon, don't suffer for serving His Lord. Nagsakar siya ng todo sa paglilingkod niya dito sa ating Panginoon. May basahin ko na 2 Corinthians 11:23-30. Sila tayo mga lingkod ni Kristo, mas mabuti ako lingkod ni Kristo. Tingnan mo. Ano makakasin po natin dito? Siguro hindi pa sasabihin mo, nakapagpapag sa iyo na si Pablo. Okay, papakita po sa inyo mamaya po ito. Sila ba yung mga lingkod ni Kristo, mas mabuti ako lingkod ni Kristo kaysa kanila para abang isang panihon na nagsasalita ngayon, higit ang ating pagpapagalay sa kanila, mas maraming beses akong natinanggol na lupit ng napakaraming beses ang madalas na nabingit sa kamatayan. Ibang beses akong tumanggap ng katubot siya na hanggupit mula sa mga Hudyo, ulit kong naranasang hagpitin ng mga Romano. At minsan pinagbabato na kung beses ko naranasan mawasak kapag ko ang aking sinasakyan at minsan buong araw at gabi ako lulunang-lunang sa dagat sa malimit ko paglalakbay nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilan, sa dagat at sa mga hubad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis ng hirap at pagod paninig ng nagpupuyat sa matinding gutom at umuhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maipalaban. Bukod sa lahat ng ito, ay araw-araw akong pinapasan ang mga alalahanin para sa ng mga iglesia kapag may nanghihina rin ako at kapag may nahuhulog sa pagkakasala labis kung ito ay kinagagaling, kung kailangan ako magyabang, ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpapakita ng aking kahinaan. Okay? Tingnan po natin yung pagkakaiba dito sa Pariseo. Sabihin natin, iyaw dito sa Panginoon, pinagbalaki lahat ang ginawa niya. No, this is true. That he is talagang servant of Jesus. Pinakita niya lamang po dito yung kanyang attitude na ginawa paglilingkod is the attitude of Christ Jesus. I want to ask, are you a Pharisee? Are you a Sadducee? Are you a scribe? Minsan nagmamalaki po tayo at tayong mga Christian, tayong mga Born-again, tayong mga Christian po. Jesus is the Lord. And the greatest one that ever had with Jesus is the cross. There is also a book. And his greatest book is, he denied himself. He denied everything about his flesh. At nahinuhay siya, di naman alipin din. Ang pagkakaiba po nila sa Pariseo, si Pablo, maraming dinaanan sa sakripisyo, higit pa ang malasakit niya sa mga kapatid sa pananampalataya. Maaaring ikaw, nagsasakripisyo ka ngayon. Pero may puso pa bang iyakan? May puso pa ba na matahit kapag sila'y nauhulog sa kasalanan? Kapatid sa Panginoon, this is the proof that Jesus was very you. Amen. Kaya nga akala po niyo ni Misa sa pati yung ating pagsisimba namin eh. Isa na, marami mo ako nakita. Galing mo natin gini talaga. Aral, Bible study, Bible schooling. Pero, hindi naman ito nagsasakripisyo sa Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, that shows us that the victory of Christ's Spirit was there in us. Amen. Hindi magkakaroon ng tagumpay na Espiritu ni Kristo sa buhay mo kung hindi po tayo tinutulak nito into a sacrifice that need to us. Tignan niyo po yung sinabi po sa Rome chapter 2, verse 1. Ang sabi po sa atin, over your life was a living sacrifice, holy and acceptable to God. What is acceptable to God? You give them life to another is to give to Christ Jesus also. Hindi ka ang buhay ni Jesus, dahil gamitin mo po ito para sa kawalan ng Diyos. And this is not stop ito ang wasted life here in earth. Hindi yung ginagamit naman po natin, uubos natin sa araw-araw sa mga bagay na mga pagsarili natin, and then napakaliit ng ating contributions to God. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, itong mga huling panahon na ito, ipakita natin sa Panginoon na tayo po ay talagang kay Kristo. Amen. Alam niyo, sa iyo nga po ng baptism po na ginawa po natin, na ginawa po ng pina-experience sa atin na doon, ang saya po talaga.
The Spirit of joy come down. Amen! Makabago yung Espiritu ng kagalakan. Habang kami nagpapautismo, kaya tuwan-tuwa mo sila, pati yung mga nanay po natin, mga tatay po natin dito. Enjoy na enjoy po sila. May mga sumisigaw pa yung mga nanay po natin, yung mga tatay po natin. No? Dahil sila tatay ng kredo. Sumisigaw po talaga sa kalaki. Kaya yung mga kapatid sa Panginoon, baptism is very important. Ulitin ko sa inyo, sabi ko ng Biblia, ang sino magbabautismuhan, ang sino sumasampalaya at magbautismuhan ay maliligtas sa manig, ang hindi sumasampalaya ay parusahan. Napakahalaga po yan, because this is the great command of Jesus. Ang sabi na po sa mga alagad niya, umayo kayo, gawin niyo yung alagad ko, ang lahat ng bansa, anong dapat nilagay? Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon, ha? Ang sabi po dito ng Panginoon, at turuan sila sumunod sa mga pinag-uubos ko. Alam niyo po, mayroon dyan yung nabautisman sila nanay. Nanay Betty, tsaka yung si Tatay Happy. Sabi niya, Pastor, kasi akala namin, pag nabautismo ka na, hindi ka na pwede mag-bautismo. Sabi ko, nanay, ganito po yan. Ano po? Papaliwanag ko sa inyo. Noong una pa kayo nabautismohan, naiintindihan niyo na ang ibig sabihin ng bautismo. Sabi ni Tatay Happy sa akin, Pastor, yun na, hindi ko pa naiintindihan po noon eh. Sabi ko, dahil magpapantayos kayo kung naiintindihan nyo na ngayon. Yun po kasi hindi lang basta yung nilibag sa tubig na lang. Kaya nga marami, dami nilibag sa tubig pero hindi na natin magbuhay. Kasi dapat pagka tayo na, nilibag na sa tubig, nag-autism tayo, dapat katulad na natin tayo ng pamumuhay ni Cristo na kung saan nagbabagong buhay na tayo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya sa ating Panginoon. Amen. Okay, let's go into the last. Number 3, God must wonder at the prayerlessness of His people in simple situation. Ano po ito? Ang Diyos po mismo nagtataka kung bakit nagdala po tayo sa sitwasyon ng mga makakasalanan, pero wala pa rin po nag-i-intercede. Wala pa rin po nananalangin. Ayaw pa rin po nila na maging great intercessor po sila for the sinner. Yes, that there was no man and wonder that there was no intercessor. Walang isa man sa panahon na yun ni Isaiah na nananalangin para iligtas. Come on, listen to this, people of God. Only the prophet Isaiah prayed and interceded for the Jews at the time. Ngayon, sa panahon din po natin yan, tingnan nyo. Minsan magaling nga po tayo ng intercessor po dito, pero walang gusto sumama. Only those, sabi ko natin, only those who's willing to serve God. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga nun. Ang dami nating pamilya na wala pa sa Panginoon. And supposed to be, if you are being part of that intercessor, maaari yung iyong asawa, yung anak, yung apo, o yung sino man sa pamilya mo, madala mo sa Panginoon. Amen. Okay, tuloy ko natin. Interceding for those in desperate situation has been a mark of heroes of faith. Kaya nyo, nagkikita-kita pa kung tayo sa Panginoon. Bilang mga mananampalataya. Tingnan po natin po itong mga heroes of faith na ito. Abraham interceded for Lot and those in simple shadow. Tingnan po itong mga ano. Alam niyo po, nakita po dito, sinabi ni Yahweh, alam ni Yahweh, na ito po, lungsod na Sodom and Gomorrah ay bubuhuin na. Dahil po, ito po pagsunod po dito si Abraham, hindi po nilingit sa kanyang kaalaman ng ating Panginoon, ng ating Yahweh. Ito po ang gagawin niyang pagka-gunaw dito po sa Sodom and Gomorrah. Ay, hindi alam niya po dito. Kaya ito po si Abraham, nung marami niya po dito, in-intercede niya po si Yahweh po. Ito po mga taga-Sodom and Gomorrah dahil nandun yung kanyang pamangkin na sino. Kaya kinausap niya na yun si Yahweh. Nung pumunta na po yung mga tauhan po dito ni Abraham para pagmasdan kung ano yung mga nangyayari po doon. Ito po si Yahweh ay naiiwan doon sa piling ni Abraham. Kinausap na yun siya ni Abraham, sabi na, mga winas po ako sa iyo, Panginoon, sabihin niyo po sa akin, kung mayroon po bang 50 taong matuwid sa bayan na iyon, gugunawin niyo pa kayo po ba? Sabi ng Lord, hindi ko gugunawin.
Isa pa po, ulitin ko pa po mga sa inyo. Kung may mga anak na po na 5, huwag mo namin yung pang-iba. Nasa tawaran po siya, ganyan po. Hanggang sa isa, hindi. Pero ano po nangyari po dito, ginunaw pa rin po yun. Dahil wala nakitang manungin, kundi sa Diyos. Amen. Then, tingnan po natin dito, sino pa po itong hero sa faith na to? Moses intercede for Israel when they deserve judgment. Alam niyo po ba nang gumawa po, ito po, bakit po si Moises doon sa bundok na kinaroroonan ni Yahweh. Gumawa po na mga bulag dito, ito po mga bayan po ito mga Israelita. Nagkamit po sa Yahweh. Talagang parusahan po, papalamo na po dapat ito sa lupa. Pero, nag-intercede po ito po si Moises. Bakit siya? Pinausap niya po si Yahweh at napigilan yung poon ng ating Panginoon. Ito na po si Jeremiah, and then he repents over the sin of his people. Kaya lang, tignan nyo, nandun yung puso ni Jeremiah, iniyakan niya po talaga ito ang kanyang mga kababayan, pero wala na hindi na. Dahil sundulan na po yung masalanan nila, kaya hindi na po natawag yung poon. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, habang hindi pa sundulan ang kasamaan, isa mga kapatid sa Panginoon, habang hindi pa sundulan ang kasamaan ng ating mga pamilya, bakit hindi po ninyo i-intercede sila? Alam niyo po ba na ang buhay po nila without Christ Jesus ay patungong impyerno? O hindi ko po sa inyo, marami pa sa ating mga pamilya, wala pa sa Lord. Bakit hindi nyo hilingin sa Panginoon, inatid nyo sa Panginoon, Pastor, nag-pray ko naman siya every night. Come on. Go into your intercession. Amen. Minister tayo ng intercession. Hindi mo magagawa yan into your self-righteousness only. Amen. Ibrahim, ako nananalangin pa ito sa mga kapatid ko po, doon pa sa Lord. Kasi meron pa po ang isang pangalan na wala pa po talaga sa Panginoon. Pero hindi namin tinitigil ang mga kapatid po yun. Pero nandayo na yun. Pinadapat ako rin po yun sa mga pastor, sa mga kursiyo, sa mga kapatiran dito. Pinadapat ako po yung kapatid ko, yung sister na yun, yung mga kapatid niya. Dinapapapagin po namin sa panalangin sa Panginoon. Alam niyo, isang araw, gagawa na kayo ng Panginoon niya. Ililigtas ng Lord niya. So our faith in Christ Jesus. Even Jesus interceded for those who were crucifying him. This is an attitude of a true Christian in Christ. Ito po yung talagang attitude po natin na magpagkaroon pa po tayo mamahal sa buhay o may mga kakilala pa po tayo na wala pa sa Panginoon, ini-intercede po namin yan. Sabi ko na Luke chapter 23 verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nagagawa ng kanilang ginagawa na nagpahalapututan ang mga kawal upang pagkalihan ang kasunod niya. Hindi yung kasamaan ng mga tao na ito, pero ipilalangin pa ng Panginoon. Kapatid, paano tayo tatayo sa katotohanan? Kung tayo mismo, bumitiw na tayo sa pamilya natin, bahala na sila. Matigas ang ulo nila. Until now, hindi mo na inilaban. This is accountable to us. Even the early church interceded for Peter when he was in the prison. Tignan niyo po ito, ang buong iglesia po nung ito po si Pedro ay ikinurang dahil sa kanyang pangangaral sa salita ng Diyos. Anong ginawa po nito mga taga-iglesia? Nagtulong-tulong po sila, nagkakisa po sila. Amen. Sabi po ng Gawa, chapter 12, verse 5, kaya nanatiling nakabulimos si Pedro, sumalit ang iglesia ay taitim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Kaya anong nangyari po dito? Sa kawalang ipaglipan na ating gabi, binuksan ng anghel ito pong mga rehas ng fuma na hindi nalalaman ng mga bantay kulungan na si Pedro ay namalakad ng paras. Nagulat po ito mga taga-iglesia kung makakatog si Pedro munto. Sabi nila, hindi, si Pedro yun. Pinalaya ng anghel. Kapatid sa Panginoon, gusto ko malaman po ninyo, kung mayroon kayo mga kamag-anak, mga pamilya na nakakulong pa rin hanggang ngayon, bakit hindi nyo in-intercede dito sa church dito? Amen! Sabi natin, we are a true Christian. Sabi natin, mga totoong Kristiyano tayo. Pero hindi po natin inugali na mag-intercede ng mga tao na wala pa sa Panginoon. Ng mga tao na hanggang ngayon nakakulong pa rin sa
sa malaking bilangguan ng mundo ito. This is the big prison of the people today in the mundo natin. Kaya nga, many prisons still on prison. Kaya hindi niyo po namin pinipigilan po yan sa panalangin. Gusto namin lahat tayo makalaya na po dito sa bilangguan ng mundo ito. Kaya napakahalaga po ng panalangin po na ito. Para na sa ganun, this church ay hindi pagtakahan ng Panginoon. Maraming churches ay pagtakahan ng Panginoon. Is this my church? Tinatanong ng Lord, sa akin pa itong church na ito? Kasi hindi nila makita ng intercession. Hindi nila makita ng prayer meeting. Kung kailan lang sila magkakatapag, yun lang. Are you a true Christian? Kung totoong Kristiyano ka dapat, active ka in your church. And not active to other things. Minsan alam niyo, tinuturuan na tayo ng Panginoon, pero parang mas pagawang pa tayo sa Lord eh. God was reviewing our spirit today. Because He knows that there is a potential in every Christian today. Ang daming mga nagpapagabang. Ang daming mga nagpapakita Kristiyano, ang daming merong words of God, pero still, tignan mo sa pamumuhay, ang tayo. Sabi ko dito, we ought to follow their examples and pray fervently for all church leaders. Tinigal nga natin kung minsan, bumabagsak na. Wala pa rin nananalangin. Salamat sa Lord. Dahil merong mga taga-unang iglesia na nag-alaga nila Pablo, kaya Pedro, at sa ibang mga apostol. At alam niyo ba, hindi ko pinag-pray niya, ito sila Paul, sila Pablo, sila Peter, sila John. Marami po, hindi tayo inabot niya. At salamat din po sa mga nananalangin po para sa akin. Dahil kung hindi po sa mga panalangin, pangalaglag na rin po ako. At hindi na po ako inabot yung tao na ito para makapagtulong pa sa inyo. Naman, lagi po tayo sa gitna ng Espiritu ng Panginoong Jesucristo sa araw-araw na buhay po natin. Dahil hindi po ba ang isang talagang Espiritu na tinalulunan ng ating Panginoong Jesucristo? May gusto po yan para sa kanyang mga leader. May gusto po yan para sa kanyang iglesia. May gusto po yan para sa kanyang mga mahal sa buhay. At lagi po nananalangin yan. Kaya sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, if you are lack of interest about this old thing, say that, I tell you, why don't you pray? Why don't you ask God? Why don't you kneel and bow into God's spot? Para na sa gano'n, bigyan ka ng bagay ninyo, magkaroon ka ng design. Alam niyo, ang dami po mga Kristiyano ngayon, mga kapatid sa Panginoon, walang design. Walang goal. Walang motivation. There's no heart for God. Kasi kung may puso talaga ang mga Kristiyano po ngayon, ay tayo, makikita ko talaga ang active po sila. They are very boldly and blind to do their responsibilities in God. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang pagiging totoong Kristiyano po ay nangalamdaman because of His presence, because of the presence of God. Sometimes kapag kakaharap yung tao, ayos na nakakamarapatan. Sapagkat kung tinuturo lang ang tanda niya sa Kristo niya, if you are true Christian, makakamtulong mo yung Espiritu niya. You cannot deceive by others' spirit. You cannot deceive by pretentious Christian. Hindi po tayo mag-i-deceive mo. Kaya nga si Jesus lagi niya narinig mo ito mga parisayo na ito because He knows the Spirit of God. That Spirit that empowers He is nag-uumapaw pa sa mga kaya dito, lagi tayo maging totoo.
Para na sa ganun, ang Diyos hindi magtakas sa'yo. Kung Kristiyano ka ba sa Kanya, o Kristiyano ka na hindi sa Kanya. Sapagkat hindi lahat ng Kristiyano ay Kristiyano. Hindi lahat ng Kristiyano ay Kristo. Sapagkat marami na nagpapanggap, lalo na sa panahon po natin ngayon. Lalo na natin na po talaga dumating ang Panginoon. May magpapakilala ng Antikristo. May magpapakilala ng totoong Kristo, pero iwan na Kristo pa ang magiging. Kaya if you are not being through the Christ Jesus, sa tayo sa pagigiligaw nito mga Antikristo na ito. At gusto ko na malaman po ninyo mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo magiging totoo kung hindi natin susundin kung ano yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon. Kung hindi natin ibibigay ang buhay natin sa Lord. Sabihin mo sa Lord. You cannot resist the battle if you won't submit your life to the Lord of Jesus. Pero kung hindi mo bibigyan ng buhay mo sa Panginoon, kontrolin mo pa rin ang bless mo. Kaya nga, isinusuko itong buhay dito sa Panginoon. Isinusuko yung mga bagay-bagay na mali sa buhay natin sa Panginoon. Bakit na sa Panginoon? Bakit tayo ng Panginoon? Or else, if sin will control you, ay tayo, hindi mo talaga iibigin ang mga bagay sa Panginoon. Hindi mo iibigin ang manalangin. Hindi mo iibigin pag-ikoran si Jesus Cristo sa buhay mo dahil walang sarap sa iyo ang mga bagay nito because of that sin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, I encourage you. And I want you to be motivated by the Spirit of the Lord. Paano na sa ganon, makita niyo kung anong talaga ang totoo at hindi totoo. Ayaw natin kasi tayo sa Panginoon. Hallelujah, glory to Jesus. Ang paghandang ng kaaway. Paano ka pa makaka-recover? Paano ka pa makakasungkay? Paano mo pa ma-irelevate yung spirito mo? Kung mas higit na mabigyan yung paghandang ng kaaway. Satan, nagtatanong, lakas na po. Paghahandangan po tayo sa mga bagay sa paglapit natin sa Panginoon. Kailangan ka malalapit sa Diyos. Kailangan ka pa magpapakanto sa Diyos. Mga mahuli ang lahat. Hindi mo na magawa itong mga bagay na ito. Kapatid, pride will kill you. I tell you. Pride will kill you. Then the true Spirit of God will come only if you open your heart to Jesus. Come on, open your heart to God. And be true to Him. Open your heart to Jesus and be true to Him.
Kung hindi mo bubuksan ang puso mo kay Jesus, hindi ka magiging totoo kay Jesus Cristo. Open your heart to Jesus and be true to Jesus Christ. Open your heart and be true to God. Open your heart to Jesus and be true to Him. Be true to Jesus. Be true to Jesus. Be true to Jesus. Open your heart to Jesus and be true to Him. Be true to Jesus. Open your heart. Open your heart. Open your heart. Open your heart. Open your heart to Jesus and be true. Open your heart. Open your heart. Open your heart to Jesus and be true. Open your heart to Jesus. 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 Open your heart. Open your heart. Open your heart to Jesus and be true. Be true to Jesus. Open your heart. Open your heart to Jesus and be true. Open your heart to Jesus and be true. Open your heart to Jesus and be true. Be true. Be true. Be true to Jesus. Open your heart to Jesus and be true. Be true. Be true. Open your heart to Jesus and be true. Be true. Be true. Be true to Jesus. Open your heart to Jesus and be true. Open your heart to God, to Jesus and be true. Open your heart, open your heart. Open your heart to Jesus and be true. Be true. Be true. Do not pretend. Be true. Be true. Be true to Jesus. Be true. Be true. Be true to Jesus. Be true to Jesus. Be true to Jesus. Open your heart and be true. Open your heart and be true. Open your heart, be true. Be true to Jesus. Be true. Be true to Jesus. Be true. That the Spirit of God, the Spirit of Jesus will raise you right now. By the power of the Holy One. By the power of the Holy Ghost. By the power of Jesus. By the power of His mighty presence. Come on, follow before the Lord. Humble yourself. Humble yourself before the Lord. Humble yourself. Please close your eyes. Close your eyes, please. Come on, whatever you do today, close your eyes. Come on, hindi lang yung makita. Hallelujah. Kung nakamha kayo, and this is your first time, naguna kayo sa lugar na ito, ang Diyos mismo magpaparamdam sa inyo ng katotohanan. Do not contradict the truth in Christ Jesus. Do not contradict the Spirit of Jesus that blows upon this church. This is not me. Hindi ako.
kundi makinig kayo sa Espiritu ng Panginoon Hesus Kristo. Because He was the one who's willing to change your life. If you open your heart to Jesus, He will change your heart. Come on. Ang sabi ng Lord, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Pride can kill you. Pride is the most enemy of every Christian. The best enemy of all Christians today is pride. If you are so prideful, hindi mo ma-achieve talaga yung true spirit in Christ Jesus. Pride will kill the spirit. Pride will kill the spirit. One of God's hate most is pride. Humble yourself before the Lord and He will lift you up. And those who lift themselves will be down. Di ka naniniwala. Di ka naniniwala sa katotohanan. And later, itong katotohanan na ito ang hahatol sa iyo pagdating ng araw. Because Jesus is the truth. And this truth will judge the whole world. Will judge every people who contradicted the words of Him. Kung ang mga rebulto pinapaniwalaan mo, why don't you believe into the true God, to the living God, sa totoong Diyos, at hindi sa huwag ng Diyos, malapit na dumating ang buhay ng Diyos, subalit ang mga rebulto, nakatayo pa rin, walang buhay, walang hilinga. Do you know that? Do you know that truth? If you know the truth, it will save you. It will release you from the bondage of Satan's life. Marami sa ating ginaya ng mga maling pananampalataya, kaya tayo tumigas at nagmalaki sa ating Panginoong Hesus Kristo na katotohanan ng lahat ng bagay. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, kung nanasahin mo sa oras nito na buksan ang puso mo, makikita mo ang katotohanan at ipapabasa mismo sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita ang katotohanan. People destroy because of lack of knowledge. They don't read the Bible. Kaya kung saan-saan sila ililinis na mga aral na ito na gumagawa na mga ano-anong Diyos-Diyos sa buhay na ito. Si Moises mismo, inintercede niya ang kanyang bayan dahil gumawa ng rebultong buya na langis sa ginto na kinasuklaman ng langis ni Yahweh sa mga panahon nila iyon. Na halos patayin lahat ni Yahweh ng ating mga Diyos ang lahat ng mga Israelita dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan na hanggang noon tinatagkilit pa rin ng bayan na ito. Kung hindi ka naniniwala, stop me later and I will show you that Jesus Himself, God Himself, na nagturo na ang mga Diyos-Diyosan ay walang buhay.
At ito'y gumagawa ng mga kamay ng mga tao hangal na hindi kumikilala sa Diyos. Marahil nasusunod ka pa sa katotohanan. Marahil mas iniibig mo pa ang mga huwag na bagay. Gayong ang katotohanan ay pinapahayag na sa iyo at pinapahayag na sa buong mundo dahil malapit na dumating ang Panginoong Yeso Cristo. The coming of Christ is still to come. And you must be true. You must be true. Kaya hindi mo napapansin until now. There's nothing that's happened to you. Ang tagal mo na nagsisimba sa simbahang malaki, pero wala na babago sa buhay mo. Hindi pa rin umaano sa ugali mo. Hindi pa rin umawala yung mga bagay na masama sa iyo. Why? Because of the absence of the true God, the absence of the truth, the absence of Jesus Christ. But if you have Jesus Christ in your heart, I tell you, the truth of changing, the changing power of the truth will happen to change your whole life. Kaya nga hindi nababago ang buhay eh. Because other spirit invading your life. Ito yung nag-i-invade sa buhay ng isang tao. Hindi yung katotohanan na nagpapabago ng buhay ng tao, kundi yung kaituan. The spirit of the world. The spirit of Satan. And right now, I rebuke the wrong spirit that accepting you in your body. Right now, I rebuke it to come out in your life. Spirit of all God, come out to them, to the body of them, right now, in Jesus' name. Bigyan mo ng buwan ang katotohanan sa puso mo, makakaalaya ka. If you don't have a relation to Jesus Christ, you won't understand what I'm telling you right now. Ang sabi ng Biblia, ang hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay hindi makakaunawa ng ang bagay na kaloob ng Diyos na espiritual. Inilihim sa kanila ang katotohanan. Inilihim sa kanila ang kaligtasan. Inilihim sa kanila ang totoo. Dahil sila ay nasa Espiritu na nasa libutan ito. And right now, kapatid sa Panginoon, cast out the demons in your life. Cast out the demons of pretension. Cast out the demons of lying. Cast out the demons of sin. In Jesus' name. Even yung espiritu ng bisyo, come out! Espiritu ng paglalasing, come out! Come out! Espiritu ng sangre ng Panginoon, come out! The spirit of the influence of this world, come out! The spirit of lack of understanding of the words of God, come out! Bitawan mo sila! Bitawan mo sila! In the name of Jesus, Sinolo sa mga samalan! Lumayas mo sa mga kawan! They deserve to understand the word of God! They deserve to understand the word of God! They deserve to understand what they are going through! They are for Jesus Christ! You can bear your word. You can bear your pieces. We will live your name in your pieces. On the ground, we have to the heart.
Oh God, the change in our life. Oh God, the change our mood. Oh God, the change our spirit. The God that revealed the truth on us. We thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, ikaw yung Diyos na nagpalaya sa aming lahat, O God. At sa mga tao na narito ngayon, Lord, na hindi pa lubos na kaunawaan ng katotohanan at pamamanghapan sa mga bagay nito, Lord, hawakan mo sila. Sa araw, Lord, darating sa kanila ang araw ng katotohanan, O God, at ang katotohanan na ito ang magpapalaya sa kanila sa anumang pantarayan ni Satanas, sa pamamagitan ng reliyon, sa pamamagitan ng mga maling Diyos-Diyosan, at sa mga maling rituals na ginagawa sa mundo ito na buwan na hindi ayon sa kalooban ni Yahweh. Lord, ipapaunawa mo sa kanila ito at ibibigay mo sa kanila, Panginoon, ang katotohanan ng pagsamba sa iyo. Because we worship you in the Spirit and in truth. Sa Espiritu at katotohanan, sa salita mo na katotohanan, at sa oras nito, Lord, pinanghahawakan namin yan, O God. Mauunawaan nila ito, God, by the Spirit of the living God, by the Spirit of Christ Jesus, our Lord, our Savior, our Redeemer. I-pray po namin yan, O God, at walang anumang pagmamalaki sa buhay nito na magaganap sa mga tao na tumatanggap sa iyo. In Jesus' name. Maraming salamat po, O God. And bless every one of us, O God. Especially, Panginoon, those who support the truth in you, Lord. Those who support the visions of you, O God. Lord, sa lahat ng mga naniniwala na nananig sa katotohanan sa iyo, O God. Lord, hayaan mong ikaw ang Diyos na magpana sa kanila, O God. Kasagalan sa Espiritu, kasaganahan sa buhay nito ay dadalhin sa buhay nila magpakailanman. Maraming salamat po, Panginoon. Ingatan mo po at senihan ang kanilang mga puso ng iyong panalago po, Panginoon, upang hindi ito mapasinungalingan pa kahit kailan ng kaawat o God. Lord, kami naligtas sa pamamagitan ng aming relasyon at ugnayan sa iyo, Panginoong Jesucristo, at hindi lamang sa isang reliyon na kung saan gawa-gawa ng tao po lamang, God, at hindi nakasaan sa iyong banal na kasulatan. Maraming salamat po, Panginoon, and make us all it down, O Lord, all the demons, Lord, na nagbubulo sa isipan ng bawat isang God. At sa pangalan mo, Panginoon Jesus, pinalaya mo na kami, Panginoon, sa anumang mga pag-aanihin na ito, Lord. Hindi kami ng Lord sickness, Lord. Pinagaling mo na kami. And I thank you, Lord. Pinagaling mo ako sa anumang karamdaman, Lord. At ang aming mga kapatid na narito ngayon, Lord, na humingi ng panalangin, Lord, upang sila'y gumaling, Lord, pakita mo that this miracle of healing will be happens to the body of now. That this miracle of healing that will happens to the spirit right now. In Jesus' name. In Jesus' name, God. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang mabalikan po namin. Salamat. At sa aming pagluhi, Panginoon, maluwalhati po kami makarating sa aming pupuntahan at mga uwi sa aming pamatahanan, God. Salamat po. Ingatan mo po ang aming mga sasakyan. Ingatan mo po ang puso at isipan ng bawat isang, God. At huwag mo pong hayaan, Panginoon, na marulihan pa ito, Panginoon, kailanman. Salamat, Panginoon Jesus. Pagpalain mo po, Church, na ito at ang mga mission, Panginoon, na inilulunsad po namin, Panginoon, upang pagkanda namin sa iyong pagbabalik, O God. Lord, maluwalhati mong samahan ito. Kasiyan ang kapangyarihan mo ang bawat isa, O God. Salamat, Panginoon. Dito po lamang kami by your own Spirit of God. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Sa ito namin pinapalitan natin ang purihan karangalan sa matabis na pangalan ko po lamang, Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you po.